mga minamahal. Kami po'y narito ang Pure Heart Worldwide Ministries Incorporated. Narito po kami sa Apartado, Alcala. Dito po sa bahay nila Mother Carmelita Barba, na kung saan ay pinatunayan ng Diyos kung gaano nila kamahal. Dahil sa panahon na sila hindi makalakad, dahil nga ay galing sila sa Italia at nagbabakasyon lang. At pagkakataon na sinabi nila na ipanalangin namin dahil yung apo nila ay silang nag-request, kaya pinuntan namin. Narito po sila dahil gusto nila rin mag-testify. Yung kagalakan nila na binigay ng Diyos, yung kagalingan. Yun. Kaya ngayon ay andito po sila, mag-asawa, galak na galak. At pakinggan naman natin kung ano yung masasabi nila. So, Mother, ay salamat sa buhay ninyo dahil kami narito nagalak na galak din. At natutuwa pa rin ang Diyos dahil sa buhay ninyo. At pwede naman ninyong i-share kung ano yung mga naramdaman nyo at saka yung dati noon na kalagayan ninyo bago kayo pinagaling ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi hindi ko akalain na gagaling ako, pero kumapit ako sa mahal natin Panginoon. Andito ako, makalakad na ng maigi, pero nung galing ako sa Italia, ito ang baston ko. Sa awa ng Diyos, ito ay tatapon na. Kasi makalakad na ako, nawala na. Walang saklay, wala nang halalay. Makasayaw na ako ng TikTok. Siguro kilala niyo ako. Si Mili Barba, dealer ng gin. Sa Italia. Mas maano akong magtinda ngayon, makalakad na ako ng gusto. Pero kakapit pa rin kayo sa Diyos. Ano po, Mother, mga ilang taon na rin yung naramdaman niyo yan? Ano ito po? One? Siguro 3 taon na. Ay, 3 taon. Napakatagal ko naman. Matagal na. Nagpa-check up ako doon sa Roma, walang makita. Nagpa-check up ako dito sa Manila, sa Bulacan, walang Wala nakita. din. Di bumalik ako sa Italia na ganito pa rin, pero lumala. Kaya ako umuwi dito, nagkataon naman na ng mga apo ko, sabi nila, na kakapit lang tayo sa Panginoon. Sabi ng mga apo ko. Di ginawa ko rin ng ganito. Sa awa ng Diyos ay ito, magaling na ako. Kaya magpapasalamat ako sa Panginoon natin. Kuya, paano naman yung dati noon nakasama yung nakasaklay? Oo, Nahirapan pa ang kayo? misis ko, iyak na iyak na ako noon. Alos maiyak ako dahil sa sa awa ko sa kanya. Sa umaga kami pupunta sa sakay sa kutse. Dahil magtatrabaho kami 2 times a week, 2 times a week ang trabaho ko, 2 times a week din ang trabaho niya. Magtrabaho kami ng 1 oras at kalahati sa trabaho ko, 1 oras din at kalahati sa trabaho niya. Di 3 oras sa 2 linggo, 6 hours ang trabaho namin. Na hirap na hirap akong magdala sa kanya doon, magdala doon sa ano ba yung kwan na yun, yung sa trabaho hindi makalakad. Akay-akay ko pag ano ko yung isang paa niya, isasagpa ko sa kutse. Di sasakay ganon ng ganon. Pagka kami dumating na sa bahay, mahiga na siya, magluluto na naman ako. Kaya ngayon, maligayang na ako dahil nakakaano na sa kanyang tungkulin din sa akin. Makapagtrabaho na, salamat sa Panginoon. Kaya nga po, Walang imposible sa Diyos. Kakapit lang tayo sa Panginoon. Yes. Walang ibang makatulong kundi ang Panginoon. Amen. So, siguro po ay Mother ay dahil kayo naman ay muli ay pinaganda yung paglakad nyo ngayon. So siguro naman ay wag na kayong bumibitaw doon sa pananalig nyo.
sa Panginoong Hesus Kristo kasi yan lang naman talaga. Akala nyo 3 years na nagtyaga kayo na ganyan? Napakahirap yun Oo nga, nakita rin naman namin noon na talagang kayo naman ay naghihirap na lumalakad. Pero pag titignan natin talaga, ang Diyos ay sobrang pagmamahal niya sa tao. Marami tayo talagang pagkukulang sa Diyos talaga. Na kung minsan dahil sa trabaho natin, minsan nakakalimutan din natin na manalangin, minsan magsamba. Pero pala ito pala yung wagas ng Panginoon. Kahit nagkukulang pala tayo, binibigyan pa rin tayo ng yung bang kasagutan sa ating mga panalangin. Lalong-lalo na yung kalusugan natin. Kasi kung kalusugan natin talaga ang yun ang laging namumutaw sa buhay natin, talagang hindi tayo makakilos na mabuti. Yan ang kayamanan natin. Kayamanan, opo, tama po yun. Kaya po kami po nagagalak ngayon, ang prayer warriors na kami muli inimbita nyo dito upang muli na tayo ay nakapagkwentuhan bago kayo alis, di ba sa Alis na kami. alis na po kayo. So mga ilang araw na lang ngayon, 5 araw. O, mga 7 pa rin. 7 dahil mga 7. primo pa rin. O 7 araw pa namin dito sa Pilipinas. Kaya salamat po sa buhay ninyo, Mother, kasi ito yung wagas na kahit saan ka i-testify nyo ang kalooban, yung pagmamahal pa rin ng Panginoon. Dahil kailanman tayo ay mahal na mahal, kahit marami tayong mga pagkukulang pa rin sa harapan niya. Ganito ang Diyos na kahit noon hanggang ngayon, hindi siya nagmamahal talaga. Kaya salamat po sa buhay ninyo dahil ipinapakita niyo talaga na hindi kayo sumusuko sa buhay talaga. Na mayroon at mayroon pa rin pag-asa habang nabubuhay talaga. Yung edad nyo ngayon, 73 na. okay, tingnan nyo yung edad ninyo, di ba? Samantalang kami, mga bata pa kami, may mga naramdaman din. Pero kumakapit pa rin kami sa Panginoon kasi talagang ganito talagang kaaway. Lagi rin na nandyan na parang tuso talaga. Pero yung Diyos na pinanaligan natin, malilit lang ito para sa Kanya. Kayang-kanya talaga na gamutin, pagalingin tayo. Sana po ay ito po ay hindi namin din makakalimutan sa buhay ninyo. Kasi nga kami ay tinanggap nyo. Salamat kayo sa Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos na hindi mababayaran ng pera talaga. Oo, Pastor. Sa totoo lang, gumasto na kayo noon, di ba? Walang nangyari. Lumala pa ko na yun, sabi niyo. Kaya pasalamat kayo sa Panginoon dahil napakabuti nga. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, Mother. Salamat po. Kuya, salamat po, Kuya. Salamat, Hallelujah. Pastor. Talagang kami lubos-lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit nandun na kayo, kaya chat na lang po tayo. Oo, Pastor. Sige po, salamat po. Sige, mag-chat na lang kami. Magaling ko siya eh. Chat. Yan, ang hawak-hawak niya dati. Yan ang hawak-hawak niya. Kaya magaling ko siya. Itong papanto mo, itago yung namin na yan.